Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan patungkol sa aking pagmimisyon nung ako'y nagsisimula pa lamang. At upang maibahagi sa inyo ang mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. At para sa lahat, unang-una po ay nagpapasalamat ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat sa araw na ito, sa pagbibigay niya ng oras at panahon para sa akin, sa pagbibigay ng kalakasan ng aking katawan, sa spiritual, isip, sa pangkalahatan po na pinagkaloob niya sa aking pagkakataon na ito, na binibigay niya sa akin sa araw-araw, upang may pagpatuloy pa rin ang pagbabahagi ng mga kwento patungkol sa spiritual na gawain, upang mas maintindihan ng mga estudyante at mga nag-aaral ng karunungang lihim kung ano ba talaga ang katotohanan sa pag-aaral ng ganitong uri ng mga aralin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa akin. Nawa i-proteksyonan niyo po sana kami lahat ng mga estudyante niyo at mga nagtuturo rin para sa pangkalahatan, upang mas matuto, mas maintindihan namin ang mga dapat namin matutunan sa pangkalahatan, na upang magamit namin sa aming pagbimisyon at upang maibahagi rin namin ang lahat ng kabutihan pinagkakalob nyo sa amin, mapapisikal man yan, spiritual, mental, emosyonal, upang mas magamit namin ang lahat ng mga bagay-bagay para sa kabutihan at mapanatili namin ang balanse sa anumang uri ng pagkakataon na darating sa aming maging makatarungan sana ang aming pagpapasya para sa pangkalahatan. At sana po huwag niyo po kami pababayaan, gayon din po ang aming mga pamilya. At ipagkaloob po niyo na sa amin ang kapangyarihan tatagdayin upang mas madepensahan ang mga tao, mas makatulong sa pangkalahatan, madepensahan ang sarili ng pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, gayon din po ang mga taong nangangailangan sa amin ng tulong. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa aking mga pagmimisyon, sa aking mga karanasan, meron isang pagkakataon na nasubok muli ang kakayahan ng Sator sa isang pagkakataon sa isang matandang lalaki. Ito ay isang kwento patungkol sa isang matandang bingi. Biyernes noon,
day off ko. Pumunta ako ngayon sa bayan. Maghapon ako nagtinda. Paikot-ikot ako. Katulad ng dati. Sa umaga, inayos ko ang paninda ko. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ng buhay, nagagawa ko na kahit Huwebes na ng gabi, hindi na ako natutulog nun sapagkat inaayos ko ng mga paninda ko. Para pagdating sa palengke, makapagtinda ako ng maayos, at pagdating naman sa bayan, makapagtinda pa rin ako. Mahirap ang sitwasyon namin sapagkat ang kalagayan namin, ang kalagayan ko ay napakahirap dahil unang-una kapos sa pananalapi at maraming bagay na dapat mga bayarin. Pero kailangan pa rin natin magsikap kahit anong sitwasyon na napakahirap ng sitwasyon na delay ang sahod. Kailangan ko pa rin kumilos. Palaging ganun ang senaryo para may taguyod ko ang aking pamilya. Habang paikot-ikot ako sa bayan, merong isang pagkakataon na merong isang lalaki akong nakasalubong. Paikot-ikot ako noong time na yun. Pero sa akin tatya, bago pa man ako nakarating sa lugar na yun, iba kasi ang pakiramdam ko para sa kalaman ng lahat. Nung oras na yun, kumalabog ang aking dibdib. At alam ko pag mga ganung bagay, may mensahe sa akin ng aking mga gabay na mayroong something approaching sa akin, may paparating. Maring isang tao na nangangailan ng tulong. Pero nangungusap sa akin ng aking mga gabay sa ganung paraan na meron talagang pagkakataon na may makakaharap ako na isang tao na nangangailangan ng tulong. Inumpisahan ko muna doon sa lugar na maraming tao, nagtinda rin ako ng paninda ko, may mga bumili sa akin. Kumubitbit ko nga yung aking paninda dahil naka-plastic ito ng kulay asul. At bit ko. Natapat ako sa matandang lalaki. At tinatanong niya sa akin kung ano daw yung paninda ko. Sumagot ako, sabi ko, mga pagkain po, mga kutkutin. Ang problema, kahit medyo malakas yung aking sinasabi sa kanya, masyadong mahina yung kanyang pandinig. Kinakailangan ko pang itapat yung aking bibig sa kanyang tenga upang marinig niya ako. Which is very unusual. Pero sa akin lang, sa kanyang edad, kasi ang edad niya, para sa kalaman ng lahat, nasa edad siyang siguro mga 57 or something like 60 na siya. At sa pagkakaalam ko, manager din siya ng isang kumpanya. Kasi nakikita-kita ko rin yun dati, yung randa na yun. Nung kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, Sir, sabi ko, kailan niyo po naramdaman na humina na inyong pandinig? Kasi masyadong mahina yung pandinig niya. Saka nahihirapan siyang intindihin kung ano yung sinasabi ko. Tapos yun nga. Pero nung tinitingnan ko siya, iba yung pakiramdam ko sa kanya. Hindi katulad ng ibang normal na tao na sakit na talagang humina ang pandinig. Pero kakaiba yung nakikita ko sa kanya. Iba yung aura na nakikita ko sa bukod doon. Sabi ko, Sir, pwede bang makita ko yung kamay nyo, yung palad nyo? Tinignan ko yung palad niya. Nung dinignan ko, hindi pantay yung hinilid niya. Tapos sabi niya sa akin, matagal na daw niya nararamdaman yung ganun, yung nabibingi siya. Parang may tumutusok sa tenga niya. Yun sinabi niya sa akin. Sabi ko, Sir, meron pong naglalaro sa inyo, sabi ko. Kasi para sa kalaman ng lahat, nung time na yun, nangungusap ang mga gabay din sa akin na si Sir nga ay kinaingitan, tapos binibigi yung kanyang tenga. Sabi ko, nung time na yun, wala akong naisip na paraan para hulihin sa katawan niya sapagkat alam niyo naman sitwasyon, magkakaiba tayo ng mga sitwasyon o lugar na ating ginagalawan. Hindi naman pare-parehas. So minsan dating ang talagang punto na talagang hindi mo kakailanganin na pasampay ng isang kalaban sa loob ng katawan ng isang tao sapagkat hindi pare-parehas ang lugar na kinalalagyan. Hindi ko binanggit sa ngayon kung ano yung ibig kong tumbukin, pero mas maintindihan nyo rin yung mga bagay-bagay na yan. Pero sa ngayon, nung time na yun, nakapokus ako sa kanya. May mga tao din sa paligid yun eh. Sabi niya ganyan, tinitingnan nila ako. Sabi ko ngayon, Sir, pwede bang meron ka bang tubig dyan ka ako na mineral water yung hindi pa nabubuksan? Sabi niya sa akin, wala eh. Sabi niya, ang ginawa ko, sige sir, ako na lang bibili ka ako. Pumunta ako doon sa may tindahan, doon sa grocery, doon sa tapat ng kung saan lugar din nung
na pinagbibilang ko, pinagtitindahan ko rin minsan na lagi kong pinupuntahan. Bumili ako ng mineral water doon. Tapos di maya-maya, nilapitan ko siya ulit. Ang ginawa ko, hinawakan ko muna ng kanang kamay ko yung ano niya, yung ulo niya. Tapos umusal ako. Tapos mamaya-maya sabi ko, sana sir magtiwala ka lang sa akin ha. Tapos ginamit ko yung orasyon panawag sa aking mga gabay upang tulungan yung manager na rin na yun, yung tao na yun na binibigay yung kanyang tenga, yung kanyang magkabilang tenga. Ang ginawa ko, inusalan ko yung aking kamay, ang aking kamay mismo inusalan ko at bumulong ako sa kamay ko. Tapos nung binulong ko sa aking kamay ang orasyon na aking ng lihim na panawag sa aking mga gabay, humiling ako ng kagalingan sa tao na yun. Tapos ang nangyari, ang ginawa ko, ipinasok ko yung hinipan ko yung aking palad, tapos dinamping ko sa kanyang tenga, sa kaliwang tenga niya, sa kanan. So ginamit ko yung aking kamay. Doon ko inusal yung orasyon, tapos inano ko sa may tenga niya. Ganun ang ginawa ko. Kaya para sa kalaman ng lahat, maging malikain kayo sa mga bagay-bagay na minsan kaya rin ng mga salita at mga simpleng orasyon lang o mga panawag sa inyong mga gabay o kaya naman ay mga orasyon na pwede nyo magamit para sa kagalingan, na gamit ang mga susi o basag ng Saturn na para sa pangkalahatang panggagalingan, na panlunas, mga ganun. Pwede nyo rin yung ibulong yan. Pwede nyo ibulong sa palad nyo, sa inyong kamay, parang iikomi mo, parang bubulong ka sa kamay mo, tapos ilalagay mo sa tenga ng isang tao. O pwede rin naman na may orasyon kayo na gamit ang mga susi ng Saturn na pwede nyong ibulong din sa kanya mismo, sa kanyang tenga. Na hiniling ko yung time na yon na sana bumalik yung kanyang linaw ng kanyang pandinig. Tapos inorasyonan ko rin yung tubig na kanyang inumin at ibinigay ko sa kanya. Gamit din ang aking mga lihim na panawag sa aking mga gabay. Nung time na yon, ininom niya yung tubig na yon at nagtaka siya sa akin. Nagtaka siya. Sabi niya, bakit daw ganun ang pakiramdam niya na nung balik yung kanyang pandinig. At sabi niya sa akin, nagwika siya sa akin na napakagaling mo, sabi niya. Na tulungan mo ko, napagaling mo ko. Sabi ko sa kanya, sir, hindi po ako napagaling sa inyo. Ang Panginoong Diyos po, ang makapangyarihan sa lahat, siya po ang tumulong upang kayo po ay gumaling, at hiniling ko po yan. At kasama na rin ang aking mga gabay, mga espiritong gabay na tumutulong sa akin sa pang-araw-araw. At sabi ko sa kanya, ako po ay instrumento lamang. At huwag po kayong mawawalan ng pananalig sa Panginoon Diyos, sabi ko sa kanya. At palagi po kayong magdasal, kung kinakailangan magsimba kayo, kung ano naman. Sabi ko sa kanya na huwag po kayong makakalimot. Maaari pong nakakalimot na rin kayo. Maaaring tinatapik kayo ng Panginoon Diyos na kailangan huwag tayong makalimot sa ating mga gawain, spiritual na gawain. Na intindihin nyo rin yung mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan na nangyayari sa inyo, na wala rin kayong dahilan kung bakit nangyayari sa inyo yan. Dapat is mas ilapit nyo ang sarili nyo sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalo na ngayon sa Kapaskuhan, hindi lang sa Pasko, saka sa Bagong Taon. At hindi lang sa ganito mga pagkakataon, mas dapat natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko mga tao tayo lahat ay hindi naman tayo perfecto, nagkakasala rin tayo. Maaaring siguro may time na yun na yung tao na yun na ginawa niya ng hindi maganda sa kanyang tenga at hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Wala naman din findings kung mga nangyayari sa kanya at kakaiba kanya nung nararamdaman. Maaaring may mga nagalit din sa kanya. Sapagkat lahat naman ng tao sinusubok ng panahon eh. Hindi naman porke sasabihin mo na isang bagay lang na ang tao ay mapipilis mo lahat. Hindi ganoon. May mga pagkakataon ng tao, may naiinis sa inyo, may mainggit sa inyo. Hindi nyo kayang i-please lahat ng tao na maging mabait din sa inyo. Minsan kahit wala kang ginagawa, naiinis sila sa iyo o kung naman. Pero malaga doon sa lahat ay yung pananalig mo sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung saan doon ka talaga ko-connect. At huwag kang mawawalan ng pag-asa sa kahit sa anong sitwasyon. Yung time na yon, sa awa ng Panginoon Diyos, gumaling si Sir, yung kanyang pagkabingi sa kanyang tenga. At nagpasalamat ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, saka sa aking mga gabay. Sapagkat yung pangyayari na yun ay talagang nasubok muli ang kakayahan ng kapangyarihan ng Saturn Coronados sa ganung pagkakataon.
Sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay huwag mong itutuon sa isang patungkol na bagay lamang, maging malikhain tayo. Sabi ko nga, ang orasyon kayang ibulong nyo yan sa tenga, pwede nyo ring ibulong yan sa pagkain. Ang kwento nito ay kapangyarihan ng bulong, ang kapangyarihan ng orasyon. Kung paano mo gamitin ang orasyon na ipinagkaloob sa iyo, mga buhay na salita, kung paano mo siya gagamitin sa paraan na huwag mong lilimitahan yung sa inyong mga sarili. Para sa mga estudyante, gusto kong maging bukas na kaisipan sa inyo to, maging mas palawakin ang inyong kaisipan na bagamat may nakikita kayo ng mga gawain ng mga sinaunang manggagamot din na nakikita yung pamamaraan ng kanilang estilo, para sa akin maging malikhain kayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pare-parehas ang mga pamamaraan ng mga panggagamot ng mga katulad natin para sa mga may kakayahang pang-espiritual. Hindi naman lahat binibiyayaan ng kaparehas din. No? Maaaring may minsan may pagkakalintulad, katulad sa pakikipag-espiritual kumbate. Pero may mga pamamaraan na simpleng pamamaraan lang din na hindi mo kailangan pasampay ng isang tao o ang kalaban sa loob ng mismo ng isang tao. Kung baka sa in such a way makakatulong ka rin, in a simplest form lang, magagawa mo yung mga bagay na patungkol sa spiritual na pagtulong. At para sabi ko nga sa inyo lahat, malawak ang pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Laging inulit sa inyo, hindi ito patungkol sa isang bagay lamang. At nung time na yun, yung mama na yun, si Sir, nung pinagaling natin siya, hindi naman ako naningil sa kanya kung ano, wala akong hiningi sa kanya mga bagay o kung ano man. Sabi ko, Sir, ang ano ko lang sa inyo, lagi lang po kayo magdasal. Mas ilapit niyo po ang sarili niyo sa Panginoon Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maaring nakakalimot na po kayo sa Kanya. Kaya sinusubukan kayo sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaya nung naisip ko yung mga ganung bagay, napagtanto ko rin na sa sarili ko na yun ang unang pagkakataon na ginamit ko ang kapangyarihan ng sator o ng aking mga gabay sa pamamaraan na ibinulong ko sa aking kamay ang mga orasyon na aking parang ibinulong ko, inikom ko ang aking kanang kamay sa upang ibulong doon yung orasyon at ipasok sa loob ng tenga niya gamit lang ang hangin na ibinulong ko, na ibinug ako sa aking daliri o sa aking kamay mismo, na ibinulong ko kung ano mga lihim na panawag sa aking mga gabay. At hiniling ko ang kagalingan ng matandang si Sir, yung manager na yun, na siya ay binibingi at tinutusok ang kanyang tenga na parang tinutusok ng karayom daw. Yun ang sabi niya. At matagal niya na nararamdaman yun. Pero sabi ko nga, base sa aking pagkilatis o pagsusuri sa kanya, talagang ginagawan siya ng hindi maganda. Kaya naisip ko rin na siguro panahon din ang nagtakda para sa amin na magkita kami noong time na yun. At hindi ko pinagdamot sa kanya ang tulong na kinailangan niya o nung time na yun na talagang binahagi ko ang sarili ko sa kanya upang malampasan niya yung bagay yun at mapagaling siya. Awa ng Diyos, nakikita kami minsan, nakikita niya ako, tinatanguan niya ako, maaaring hindi niya na ako kilala siguro sapagkat iba na rin ang aking itsura dahil humaba na rin ang aking buhok. At kapag nakikita ko siya, natutuwa ako kasi yung kanyang pandinig ay bumalik na. At wala na ako nakikita na aura sa kanya nakakaiba. Para sa kalaman ng lahat, mas mainam na makatulong kayo sa kapwa nyo nang walang hinihinging kapalit na bagay. Sapagkat tayong lahat naman ay susubukin ng mga pagkakataon ng mga ganyan, sa mga ganyang sitwasyon. At huwag kayong matakot. Huwag niyong limitan yung sarili niyo. Huwag niyong isipin na nakakatakot to. Baka mamaya kung anong mangyari pa dito. Hindi ganun. Mas matibay ang pananalig mo sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At hawak mo ang mga buhay na salita. Sabi ko nga, walang limitasyon ng mga bagay-bagay pagdating sa karunungang lihim. Basta maging malikhain ka at importante sa lahat ang paniniwala mo sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Na ang mga bawat tangan mo na mga buhay na salita na ipinagkaloob sa iyo, sa inyo, sa pangkalahatan na itataglayin nyo yan at magagamit nyo yan. Huwag kayong ni isang duda man lang. Magkaroon kayo ng duda sa inyong pag-iisip, sa inyong puso, na magdududa kayo sa inyong kakayahan o sa kapangyarihan na pinagkaloob sa inyo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Katulad ng mga basbas sa inyo. Dahil yan ang magdadala sa inyo. Kapag kinain kayo nilamong kayo ng takot, nilamong kayo ng inyong kawalan ng tiwala sa sarili, huwag naman yung sobrang over self-confident.
Sinasabi ko lang ay magkaroon kayo ng tiwala sa inyong sarili, ng inyong kakayahan na kaya yung tumulong sa tao. Dahil malinis ang inyong puso, malinis ang inyong kalooban, at kagustuhan nyo rin na tumulong sa tao, talagang malinis ang inyong hangarin. Dahil hindi naman lahat ng pagkakataon ipinagkakalob sa tao. Maswerte nga yung iba na katulad ng time na yun. Para sa akin, iniisip ko sa sarili ko, maswerte ako. Dahil sa dinami-dami ng tao na nasumpungan ko siya. Sa dinami-dami ng tao, nasumpungan ko siya para tulungan din siya sa pagkakataon na yun. Which is mahalaga sa akin yun bilang bahagi ng aking misyon na tumulong din sa mga tao. At masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa tao. Ang sarap ng pakiramdam mo na makatulog ka, na magising ka sa umaga, na kahit di niya maalala ang pangalan mo. Hindi ko na sinabi ko ng pangalan ko, ano ko, hindi na kailangan pang sabihin. Mas maganda pa na tumulong ako sa tao na lihim lang kung anong pangalan ko, kung ano man, sino man ako. At saka sabi ko sa sarili ko, tinatyaga ko sa sarili ko na nakakapagtinda ako noong time na yun para maitaguyod ko yung pamilya ko. Hindi ako nag-iisip ng mga bagay-bagay na gamitin ang kakayahan na pinagkaloob sa akin o kung ano man upang gamitin kung ito para sa aking hanap buhay o para buhayin ko ang sarili ko, ang aking pamilya, pakainin ko sa mga ganung bagay. Hindi. Dahil kaya ko magpapawis, kaya ko magluto, kaya ko magpuyat, kahit Huwebes ng gabi, ayos ako ng mga paninda ko. At masaya ako sa ganung ginagawa ko. At pasintabi lang sa lahat, pasintabi lang sa iba. Ngunit para sa akin lang, yun ang aking pasariling pananaw at nakikita ko naman na nakakatulong tayo at masaya sa pakiramdam yun. Kaya sa mga estudyante rin na mga nag-aaral at mga nag-uumpisa na sa kanilang pagmimisyon, panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso at magmisyon kayo, huwag nyo limitahan ang inyong sarili, gawin nyo kung ano nararapat at dapat laging maging makatarungan ang inyong pagpapasya sa kahit anumang sitwasyon. Tandaan nyo lagi, kapag nakasentro lagi ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, hindi kayo maliligaw sa kahit anong manlandas na inyong tatahakin. At yun lamang po ang aking munting kwento para sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang kong kapangyarihan ng bulong. Yan ay patungkol sa Sator Coronados at patungkol din sa aking mga gabay. At sana po para sa pangkalahatan at mga nag-aaral ay mas mag-aaral kayo mabuti, mas panatilihin nyo at mas panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso. Huwag kayong susuko sa anumang mga bagay na inyong nais na gawin sa pangkalahatan. Basta ito'y para sa kabutihan, wag kayong mawawalan ng pag-asa na lalo sa mga didibusyon na hindi pa nila tapos ang kanilang pagdidibusyon. At shoutout nga pala sa mga Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, Batch 1, Batch 2, Batch 3. Na sa mga Batch 1, at kayo rin mismo ay gaganap sa inyong pagmimisyon at sana mag-iingat din kayo sa pang-araw-araw na inyong pagmimisyon. At tumutok lang kayo, panatilihin yung tumutok kayo sa ating mga aralin at sana maka-join kayo sa grupo. Meron join button sa YouTube channel na ito at makapasok kayo sapagkat nagpo-post ako doon, nag-iiwan ako doon ng mga orasyon, ng mga buhay na salita na ibinabahagi ko sa mga estudyante at alam ng mga estudyante yan. At medyo malayo-layo na ng kanilang aralin at nagbabahagi pa rin ako ng mga susunod na aralin pa na kakailanganin nila sa pangkarahatan. Sapagkat hangad ko rin na ibahagi ang karunungang lihim na pinagkaloob sa akin at hindi ko pinagdadamot ito para sa pangkalahatan. Sa mga nais na makasama sa grupo ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, ako po ay kumakatok sa inyo at nananawagan ako sa mga may kakayahang pang spiritual na hindi pangkaraniwan na sa pangkalahatan na ako'y naririto. Pasukin nyo itong channel na to upang maibahagi ko rin sa inyo ang mga dapat nyong malaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na kahit sa ganitong paraan ay maibahagi ko sa inyo ang aking mga nalalaman at mas maintindihan nyo kung ano ba talaga ang katotohanan sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At muli po, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng maraming salamat po. Merry Christmas po at Happy New Year para sa inyo lahat. Maraming salamat po.